Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Lumipas ang maghapon at gabi na, katulad ng kahapon ay nanonood kami ng movie ngayon. Horror ang pinanonood namin at Annabelle ang title nito. Tawa pa nga kami ng tawa dahil ang kambal ang namili nun. Pero sila pa ang pinakamalakas tumili at mukhang matatakotin sila pareho. Imbis na matakot kami ay mas nangibabaw ang tawa namin. Ang higpit ng yakap sa akin ni Ethan at ganoon din si Stephanie kay Jason. Dahil magkakatabi kami dito sa sopa. Hanggang sa pilos muna namin ang palabas dahil may kumatok. "Grandma? Grandpa?" Sabay na sabi ng kambal at tumakbo sa magulang ni Jason at nagmanon dumating na pala sila. Mag-9 na din ang gabi siguro at pagkatapos ng movie ay matutulog na din kami. Hindi kasi kami lumalabas dito dahil ayaw din ni Jason at baka kung ano daw sakit ang makuha namin. Lalo na yung dalawang buntis. "Hey, two angels! Kumusta na kayo?" sabi ni Papa. "We're fine, Grandpa. Kumain na po ba kayo?" sabi ni Ethan at iginaya ang dalawa sina Mama at Papa dito din sa sopa. Oo. Tapos na kami mga apo. Ano bang pinapanood nyo?" tanong ni Mama at napatingin sa TV. "Oh, I know. That Annabelle," sabi ni Papa na ginatango ng kambal. "Naku, Tito, kung alam niyo lang, abot hanggang labas ang tili ng dalawang yan," sabi ni Jelay na kinatawa naman namin. "Kaya pala may narinig kaming tumitili kanina sa labas," sabi ni Papa. "It's scary," sabi naman ni Stephanie. Bakit kasi yun pa gusto niyong panoodin?" tanong ng mama ko na ikinatingin nila dito. "Para po may thrill, Grandma," sabi ni Ethan na kinailing na lang namin. Nagpatuloy kami sa panonood at matapos ang buong palabas na puro tili lang kambal. "Ma, Pa, kumusta po ang lakad nyo?" tanong ni Jason habang ako naman ay hinihiga ako ng maayos ang kambal sa sopa dahil dito ulit sila matutulog. "Mami, natatakot po ako," sabi ni Stephanie sa akin. "Baby, huwag kang matakot. Movie lang yan. Hindi naman yan totoo," sabi ko sa kanya habang kinukumutan sila. "Stephanie, don't worry. Kuya is here na," sabi ni Ethan at niyakap si Stephanie kaya nakahinga naman ito ng maluwag. "Wait, nagpray na ba kayong dalawa?" sabi ko na ikinailing nila. "Di ba sabi ko, huwag kakalimutan ang magdasal?" Tumango naman sila at naupo't nagdasal na. Pagkatapos nun ay mulit-ulit silang nahiga. "Yan, makakatulog na kayo ng maayos dahil pinapatnubayan na kayo ni God. Sleep well, babies, bukas uuwi na tayo," sabi ko at hinalikan sila sa noo. Naramdaman ko na may yumakap sa likod ko at pagtingin ko ay si Jason pala. "Good night, babies," sabi nito sa kambal at hinalikan din sa noo. "Good night, Mommy. Good night po, Daddy," sabi nila at pumikit na. Inilalaya naman ako ni Jason pabalik sa hiyaan ko. "Mama, Papa, kumusta po?" tanong ko sa magulang ni Jason. Ayos naman kami, Keisha. Natapos agad namin ang kailangan naming gawin kanina," sagot ng ina ni Jason at nahiga na din sa mini bed doon. Dalawa yun, isa kay mama ko. "Sabi sa inyo, sosyal tong kwartong to eh. Malaki kasi, parang hotel talaga. Pero true naman." Mula dito sa hospital bed ko na parang queen size bed ay kita pa rin ang sala. At may CR din dito sa kalababo. O diba, ang bongga?
Handa ka na bang umuwi bukas, iha? Sabi ni Papa na ikinatango ko naman. Siyempre naman po, ang tagal ko na din pong di nakakauwi. Nakasama ko dun si mama ko. Sabi ko at napatingin kay mama na tulog na. Ang bilis talagang makatulog ni mama. Sa bagay, tulog na din ang iba. Kami na lang ang gising at napagod din ata. That's good. Mas makakapagbanding pa tayong lahat kapag umuwi na tayo sa inyo. Sabi pa ni Papa na ikinangiti ko. Good night ma, good night pa. Sabi naman ni Jason at tumango naman sila. Natulog na din kaya nahiga na kami ni Jason at natulog na maaga dahil laalis na kami bukas. Nagising ako at maaga na ding nagising sila at naghahanda na para sa pag-uwi. Nang malapit na kaming umuwi ay tsaka naman nagising ang kambal kaya ready to go na kami nang dumating ang doktor ko. Ready to go home, Keisha? Nakangiting tanong nito sa akin na iginatango ko. Yes po, Dok. Salamat sa paggamot sa akin. Sabi ko sa kanya. Walang problema. Masaya akong pagilingin ang mahal ni Jason. Sabi niya na ikinatingin ko rin kay Jason na nakangiti lang dito. Grabe, kinikilabutan talaga ako kapag nakangiti sa akin ng ganyan yan. Sabi pa nito na ikinatawa ni Jason at mahinang sinuntok ito. Gwapo si Doc Gilbert. Promise, wala atang pangit sa mga kilala ni Habi eh. Di lang ako sanay na ganyan ang kaibigan ko. Nagkakilala kami sa university noon, pero dahil nga doktor ang kinuha ko, hindi na kami madalas magkita. Pero kilala ko yan. Ang sungit kaya niyan, parang kapasan ng mundo. Pero nang makita ko siya ulit, akalain mo yun, umiyak at nagpasalamat pa sa akin. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Gilbert, maintindihan mo din ako. Kapag dumating na ang babaeng para sa'yo, mababaliw ka din. Sabi ni Jason na ikinangiti lang ni Doc. Naku, wala akong oras para dyan. Alam niyo naman, sobrang busy ng doktor. By the way, good to go ka na talaga, Keisha. Basta ha, be careful. Para hindi na ulit kita makikita dito sa ospital, okay? Sabi niya na ikinatango ko naman. Mag-iingat na talaga ako, Doc. Sabi ko at niyakap na ako pati na rin si Jason. Masaya akong makita kayong dalawa pati ang kambal. Grabe, kamukhang kamukha niyong dalawa. Sabi niya na ikinatawa naman namin at tumingin to kay Jason. Iba talaga si Jason, kambal agad. Namula naman ako sa sinabi nito at yung dalawa ay tumatawa lang. Grabe talaga mga lalaking to. Nagpaalam na din si Doc pati kay Drew at pagkaalis niya ay siyang alis din namin pauwi sa bahay. Mga ilang oras din ang binahin namin pauwi hanggang nakarating din kami. Wow, it's good to be back. Sabi ni Jelay na makapasok kami sa loob. Ang kambal ay dumiretso sa kusina at nagugutom na daw sila. Ando naman ang katulong kaya may mag-a-assist naman. Sila kasi ang naiwan dito nang umalis sila mama pupunta sa Tagaytay. Wow, ang ganda ng bahay niyo, Keisha. Sabi ni mama na ikinangiti ko. Thank you po. Maghahanda na muna po ako ng tanghalian natin. Sabi ko at nagpaalam na sa kanila at naiwan sila sa sala na nagkikwentuhan. Dito daw muna sila matutulog at ayos na din iyon dahil sasaya ang bahay namin at saka isa pa, marami namang guest room dito. Tsaka alam ko na masasaya si mama dahil marami siyang makakausap. Nang matapos akong magluto ay kumain na kami. Pagkatapos ay pinaliguan ni Jason ang kambal na dapat ako. Pero sabi niya ay wag na daw muna ako magkikilos lalo na at kakagaling ko lang. Kaya hinayaan ko na siya. Masaya naging araw namin dahil kompleto kami lahat dito sa bahay. Sana ganito na lang lagi kami, kompleto at masaya. Kinagabihan ay andito na kami sa kwarto ko na naging kwarto namin ni Jason. Dahil dito na rin naman siya nakatira, may magagawa pa ba ako? Magkatabi na kami at patulog na nang may maalala ko. Habi? YP, ano yun? Sabi niya sa akin
habang yakap ako at nakasubsob sa akin. Next week na nga pala ang anniversary ng company ko. Napaangat naman siya ng tingin sa akin dahil sa sinabi ko. Really? Then, anong meron? Gusto ko sanang ipakilala ka na sa kanila. Napangiti naman siya sa sinabi ko. Really? Then I'm on it. Sabi ko, may kinatawa ko naman. But hubby, alam mo namang maraming nakakilala sa'yo. Malamang may pupuntang press doon. Ayoko pang malaman nila ang tungkol sa anak natin. Napaisip naman siya dahil sa sinabi ko. At maya-maya ay tumango din ito. Then, hindi natin sasama ang kambal. Akong bahala sa press wipe. Huwag kang mag-alala. Sabi nito na ikinangiti ko naman at niyakap na din siya. Good night, wife. Good night, hubby. Lumipas ang 2 araw at talagang andito kami sa loob ng bahay. At masaya nagbabanding. Siyempre ang kambal ay tuwang-tuwa dahil ang dami lang nakakausap dito sa aming bahay. Minsan lang kami maging kumpleto kaya talagang susulitin na namin. Guys, we have a surprise. Napatingin kami kay Papa dahil sa sinabi niya. Andito kami ngayon sa sala at katatapos namin maghapunan. Surprise? I love surprise, Lolo. What is it? Sabi ni Stephanie na ikinailing ko naman. Pupunta tayong beach. Nagulat naman kami dahil sa sabi nilang sinabi habang ang kambal ay tuwang-tuwa. Really? Lolo, I'm so excited na. Kailan po ba? Sabi ni Stephanie sa kanyang lolo. Tomorrow, apo. Mas sumaya sila dahil doon, pati na din ang iba dahil ito ang unang outing namin na kumpleto kaming lahat. Ma? Pa? Totoo po ba yan? Tanong ko sa kanila na ikinatawa naman nila. Oo, Kisha. Totoo yan. Nung umalis kami, ay hindi na namin ang pagpunta natin sa beach. Napatango naman kami sa sinabi ni Lolo. I'm so excited na. Sabay na sabi ni Eliza at Jelay. Mas excite ang lahat dahil nga alis na kami bukas kaya maaga kaming natulog. Lalo na ang kambal ay excited na. Kinabukasan ay maaga kaming gumising para maaga kaming maalis at makadating doon. Ilang oras din ang binahe namin hanggang sa pagdating namin doon ay sumalubong sa amin ang white sand. Wow! Ang ganda naman dito! Sabi ng mama ko na ikinasang-ayon naman namin. Welcome to our resort. Sabi ng magulang ni Jason na ikinagulat ko at napatingin kay Jason na nakangiti lang. Hubby? Sa inyo to? Di mo man lang sinabi. Sabi ko sa kanya. Surprise! Kinurot ko naman siya ng mahina dahil sa kanyang sinabi. Ang ganda ng resort nyo, Lolo. Sabi ni Ethan na ikinasang-ayon naman namin. Salamat, apo. Tara na, para may baba natin mga gamit sa kwarto natin. Naglakad na kami papunta sa hotel doon. At nakatingin sa amin ng mga tao, ikaw ba naman, kilala silang pamilya. Pagdating namin doon, ay binati kami ng lahat ng employee at mukhang pinaghandaan talaga nila ang pagdating namin. Ang ganda dito. Saktong-sakto sa panahon. Mainit. Malakas ang hangin. Maraming puno. Tapos, asul na asul talaga ang dagat. O diba? Ang perfect. Samahan mo pa nitong hotel na open space dito sa pinakababa. At nakita ko pa na ang mga kwarto ay mayroong sliding door at may sala sa may terrace doon. Ang sosyal. Simple but elegant. Ika nga nila. Wife? Nagustuhan mo ba? Napatingin ako sa katabi ko na magsalita ito kaya napangiti ako. Oo, hubby. I love it. Sabi ko sa kanya at hinalikan naman ako na smack lang. I'm glad you love it.
Tara, doon tayo sa kwarto natin. Sumakay na kaming lahat sa elevator at may sariling kwarto sila Liza at Jelay. Siyempre, para quality time din yun para sa kanila. Tapos sina mama at papa naman ay meron din. Habang kami nila mama ko at ang kambal ay magkakasama. Ayos lang kasi 2 kwarto naman ang meron sa amin. Malaki naman ang higaan kaya kakasya kami sa isang higaan. Habang si mama ay sa kabilang kwarto. Pagkatapos namin mag-ayos ng mga gamit ay bumaba na kami para mag-lunch. At nakahanda ang isang long table para sa amin na punong-puno ng pagkain na ikinatuwa naman nila. Wow! Ang daming foods! Sabi ni Ethan at naupo na agad. Tito, tita, the best talaga kayo. Sigurado ako masasarap to. Sabi ni Jelay at naupo na din kami lahat. Siyempre, para sa atin to eh. Kaya, enjoy the food, okay? Stephanie will lead the prayer. Sabi ko na ikinatungo naman nila. Our dear Heavenly Father, we thank Thee for this food. Feed our souls on the bread of life and help us to do our part in kind words and loving deeds. We ask in Jesus' name, Amen. Pagkatapos ng dasal, ay kumain na kami kaagad. Hindi nakaligtas sa mata ko ang madaming burger na talagang mukhang masarap dahil sa malaki at maraming masasarap na palaman. Meron ding french fries dito na alam ko mukhang imported pa ang pagkakagawa dahil sa itsura nito. Maraming ulam ng mga seafoods at saka mga gulay. Tapos ice cream as a dessert. Wow! Ang sarap naman! Alam naming mahilig kayong 3 dyan, kaya pinahanda talaga namin yan. Sabi ni mama na ikinangiti ko naman. Salamat po, sabi ko at kumuha na at nilagyan ko din ang kambal. Wow! Burger! Mukhang masarap mami! Sabi ni Ethan at kinain agad, ganun din si Stephanie. Inuna ko muna lagyan ng pagkain ang plato ni Jason para makakain na siya. Salamat wife, sabi niya na ikinangiti ko naman sa kanya. Nasa kanan ko kasi siya at nasa kaliwa ko ang kambal katabi ni na mama. Tapos nasa tapat namin si Liza at Jelay, katabi si Drew at Justin at ang magulang ni Jason na nasa pinakagitna namin. Masaya kaming kumain lahat habang ako ay minsan sinusubon ang kambal pati na rin si mama ko. Pero sabi nila, big girl and big boy na daw sila. Kaya napatawa na lang kami at hinayaan na lang. Siyempre, nakalalay lang kami hanggang sa matapos ang tanghalian. Nagpahinga kami sandali at ilang sandali lang ay nagkayaan ng mag-swimming sa beach. Kaya ayun, nagpalit na kami ng damit. Binisan ko ang kambal at nauna sila mag-ama sa dagat dahil ako nga ang nahuli at andun na silang lahat. Ang macho ni Habi sa trunks niya at alam kong lililingunin siya ng kung sino man makakita. Siyempre, hindi ako papatalo. Kung macho ang boyfriend ko, ay dapat sexy din ako. Mabuti na lang at nakapagdala ako ng 2-piece na kulay pula. Pagtingin ko sa salamin ay bagay na bagay sa akin dahil sa kaputian ko. Favorite ko talaga ang kulay pula. Alam niyo yan. Tsaka, hindi naman sa pagmamayabang, pero maganda talaga ang katawan ko kahit na nagkaanak ako. Hindi pa rin ito nagbabago and I'm proud to it. Bumaba ako na may suot pa ako na manipis na tela. Pangharang ko sa katawan ko at nakita ko na sila na masayang naliligo sa dagat. Napatingin sila sa akin nang dumating ako. Mommy, let's go na po, sabi ni Stephanie kaya tumango ako. At tinanggal na ang pantakip ko sa katawan ko na kinanganganin nila. Muntik na akong tumawa ng tumawa dahil sa itsura nila. Kahit ang mga ibang bisita dito ay nakatingin din sa akin. What the hell are you wearing, wife? Nangibabaw ang sigaw ni Jason at kaagad na tumakbo palapit sa akin. At kinuha ang pantakip ko sa katawan
at ibinalik iyon. Narinig ko ang tawanan ng mga kasama namin at tiningnan ako ng masama ni Jason. What? Ganito naman talaga ang outfit kapag nasa beach siya. Sabi ko na lalong kinilit ng mata niya. Seriously? Hindi mo ba nakikita? Pinagpepiestan ka ng mga lalaki dyan sa tabi-tabi dahil sa katawan mo? Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. Don't curse. Sabi ko na kiniirap niya. I don't care. Di kita hayaan na tanggalin yan, wife. Sabi niya at naglakad na pabalik doon kaya wala akong nagawa sa gusto niya. Gilit na gilit siya eh. Masaya kaming naligo sa ilalim ng sikat ng araw dahil ang sarap ng tubig. Malinaw at malimig sa katawan at saktong-sakto talaga sa panahon dahil sa sobrang init. Nagpa-picture na din kami lahat bilang remembrance sa araw na to. At ang dami din namin nakuha litrato, lalo na kapag ang dalawang buntis ang nagsama. Alam nyo naman, mga adik sila sa kamera. Sa bagay, para sa amin din man iyon, kaya ayos lang. Na matapos kaming maligo, ay bumalik na kami sa kwarto namin para magpahinga. 2:00 na kasi at mainit na din, kaya pumasok na kami. Ma, nag-enjoy po ba kayo? Tanong ko kay mama na ikinangiti niya ng malaki. Sobra anak. We should do this often. Sabi niya, kaya niyakap ko naman siya. Sure mama, kapag natapos ang anniversary ng company ko, ay magpaplano ulit tayo para sa out of town. Maybe kapag weekend. Ganun na lang routine natin. Okay po ba yun? Sabi ko sa kanya na ikinatanong ko naman niya. Oo anak, maganda yung naisip mo. Hinalikan ko muna si mama sa pisngi bago ako humiwalay sa yakap. Sige ma, magpahinga na po kayo. Alam ko po kayong pagod kakaligo. Sabi ko at tumango naman sa akin ito at pumasok na sa kwarto niya. Pumasok na din ako sa kwarto namin at nadatnan ko na tulog na ang tatlo kaya napangiti na lang ako. Sobrang pagod na mag-aama ko. Tumabi na ako kay Jason at magkatabi din ang kambal. Niyakap ko naman siya na ikinagising niya kaya humarap siya sa akin at niyakap ako. Sleep wife, may pupuntahan tayo mamaya. Sabi niya kaya napatingin ako sa kanya. Saan naman habi? Secret, matulog na muna tayo. Sabi niya at niyakap ako kaya wala na akong nagawa kundi magpakain na lang din sa antok. Nagising ako nang may humalik sa akin. Pagdilat ko ay nakita ko si Jason. Hi wife, wake up, may pupuntahan pa tayo. Sabi niya sa akin. Paano ang kambal? Sabi ko at pagtingin ko sa tabi namin ay tulog pa sila. Don't worry wife, kinausap ko lang sila mama kanina, pati ang kambal. At sinabi ko na aalis tayo, kaya wala nang problema doon. Sabi niya, kaya napangiti naman ako at tumango naman sa kanya at tinulungan akong tumayo. Magbibihis muna ako, wait lang. Sabi ko sa kanya dahil nakita ko na nakaayos na siya at nakasuot na polo na pang beach at saka isang short. Sige, ihintayin kita sa sala, okay? Sabi niya at hinalikan pa ako sa labi at saka umalis din. Napatingin ako sa orasan at 3:30 pa lang. Halos 1 oras pa lang ang aking pagtulog. Kumuha lang ako ng isang simple dress na floral para match kami ni Jason. Dahon ng asa polo niya ang sa akin naman ay bulaklak. Nag-aayos ako ng buhok at inipit iyon. Dahil mainit at nagliplos na rin ako at nagsuot din ako ng sombrero. Dahil may nakikita ko kaya kinuha ko. All good na ako kaya lumabas na ako. Wow! Wife, you look beautiful. Napangiti naman ako sa reaksyon niya. Siyempre, nag-aayos talaga ako para sa'yo. Sabi ko at hinapit naman niya ang bewang ko at inilapat sa kanya.
I really love your smell, wife. Di ko makakalimutan yan. Pareho lang tayo, Habi. So, saan ba tayo pupunta? Tanong ko at nagsimula kami maglakad papalabas para sumakay sa elevator. Secret muna, okay? Kapag andun na tayo, saka ako sasabihin. Sabi niya, kaya napangiti naman ako doon at nagkikwentuhan na lang kami habang papalabas na. Binati kami ng mga employee doon at mukhang kilala talaga kami. Paglabas namin ay mainit pa rin, pero mabuti na lang at mayroong mga puno para di kami mainitan habang naglalakad. Saan ba talaga tayo pupunta, Habi? Sabi ko na makailang minuto ba kami dito sa simentong daan papunta sa kung ewan. Kakaunti at madalang lang ang nakakasalubong naming tao. Pero maganda pa rin ang paligid at sobrang hangin. Pinisilaman ni Jason ang ilong ko na kinareklamo ko naman. Aw! Sorry, wife. Ang kulit mo kasi. Later na lang, okay? Wala akong nagawa kundi ang tumango na lang sa kanya at naglakad kami na magkahawak ng kamay. Look, Habi, ang ganda ng ibon. Turo ko doon sa may puno dahil makikita mo talaga ang ganda ng kalikasan dito. Alam mo ba, wife? Ito ang pinakapaborito ko sa lahat ng pag-aari namin. Napatingin ako sa kanya dahil sa sinabi niya. Really? Why? Tanong ko naman sa kanya. Simply because of the inner beauty of it. At saka, ang tahimik dito. Kahit na maraming turista, ay tahimik pa rin. Lalo na sa pupuntahan natin. Meron pa rin naman dong turista. Pero ayos lang. At isa pa, dito ako madalas nung pumupunta kapag gusto kong mag-refresh. Nasabi ko na ba sa inyo kung asan kami? Andito kami ngayon sa Batangas. Kilala ang resort ni Jason dito. Pero hindi ko alam kasi nga hindi ako mahilig maglalabas. Marami ding mga foreigner dito at sino bang hindi magagandahan? At isa pa, kilala ang may-ari nito kaya talagang dadayuhin ito. Tama ka, Habi. Ang ganda nga dito, super. Kung ako lang papipiliin, gusto ko na magtayo ng bahay dito. Napating ulit siya sa akin dahil sa sinabi ko. Really? Bakit naman? I love this place, Habi. At isa pa, memorable ito. Dahil dito ang unang bakasyon natin. Tingnan mo, may quality time na tayo dito. Kahit na may di maganda nangyari sa akin itong nakaraan, ay ayos na ako ngayon. Napangiti naman siya sa akin dahil sa sinabi ko at hinilikan ng kamay ko. Kung ganoon, ay kailangan natin bilisan para makarating na tayo. Habang naglalakad kami, ay may napapansin ako na sumusunod sa amin. Pero paglilingon naman ako ay wala akong nakikita. Is there anything wrong, wife? Tang tanong niya sa akin at kiniling ko naman. Wala, Habi. Never mind. Sabi ko at matapos ang ilang sandali ay nakarating kami ulit sa buhanginan sa tabing dagat at may nakikita ako ng mga turista din dito. Ngek, sabi. Kadugtong din pala to doon sa may hotel natin. Ayun oh. Sabi ko at tinuro pa ang daan na pwede namin daanan. Buhanginan na kinatawa naman niya. Wife, mas okay na doon. Bukod sa malilum tayong dalawa, ay much better, di ba? Napangiti naman ako sa sinabi niya. Come, andito na tayo. Sabi niya na nagulat pa ako nang takpan niya ang mata ko habang nasa likod ko siya. Habi, anong pakulo to? Sabi ko sa kanya na kinatawa niya na mahina. Stay still, wife. Akong bahala sa'yo. Sabi niya kaya mas napangiti ako at inilalaya niya ako na maglakad. Yan, diretso lang. There's a stair. Hakbang ka. 3 beses yan ha. Stay still. Instruction pa niya sa akin at maya-maya ay huminto na kami. Nararamdaman ko pa rin ang hangin at tunog ng dagat. Ang sarap pakinggan dahil tabing dagat nga ito. Okay. 1, 2, 3. Surprise! Nag-adjust pa ako
Nang alisin niya ang kamay niya at nanlaki ang mga mata ko na makita ko ang nasa harapan ko. Bahay? Gulat kong sabi na ikinatingin ko sa kanya at ngumiti siya. Yes, it's a house. It's my gift for you. Hindi ako makapaniwala dahil sa sinasabi niya. Ang ganda ng bahay. Gawa siya sa kahoy pero lumang matibay. Pulido ang pagkakagawa at isa pa, yung stair na hinakbangan namin ay pakyat yun na parang tulay. Gawa din sa kahoy, papunta doon sa bahay. Oh my God! I can't believe this! Nakatapat niya lang ang pangpang at nang tinan ko ang kabuuan ng bahay ay 2-story siya. Tapos medyo malaki din at may terrace pa sa baba at taas. May mini sala din sa may labas at nakapalibot sa harang doon ay ang kahoy. God, ang ganda! Hubby, ang ganda naman ito. Masaya kong sabi sa kanya. Mabuti naman. Halika, pasok tayo sa loob. Sabi niya at hinapit ang bewang ko papasok sa bahay. Pagbukas ko ng pinto ay sumalubong sa akin ang malinis at magandang loob. Kumpleto sa gamit. Pinagawa ko to para sa'yo. 4 years ago. Natigilan ako sa sinabi niya at napatingin sa kanya. What? Hindi makapaniwala na sabi ko sa kanya. Hindi ba't sinabi ko sarili ko? Napapakasalan kita noon pa man? Kaya pinagawa ko to. Ang bala ko ay regalo to sa'yo. Para kapag kinasal na tayo, but I think this is the right time para ibigay sa'yo to. Alam to nila mama at papa dahil suportado nila ako noon para sa'yo. Pero ilang taong ka nang nawala. Akala ni mama ay hindi ka namin makikita. Kaya ayun. Pero palagi ko itong pinalilinisan dahil alam kong one day madadala kita dito at mabibigay ko sa'yo to. Naiiyak ako dahil sa mga sinasabi niya. Bakit ba ganyan niya ako kamahal? Parang ang sama ko naman na pinipigilan ko noon ang nararamdaman ko sa kanya. Tapos siya pala ay binibigyan lahat sa akin. Paborito kong lugar na to, kaya dito ko to pinatayo. Lalo na ngayon na naging memorable ang lahat, sobrang saya. Kaagad ko naman siyang niyakap dahil sa kanyang sinabi at hindi ko na napigilang umiyak. Wife, huwag kang umiyak please. Ayokong umiiyak ka. Sabi niya kaya humarap ako sa kanya. Eh kasi ikaw, pinapayak mo ako. Sobrang nakakatatch ang sinabi mo. Tapos doon pa man, mahal na mahal mo na ako. Habang ako, pinipigilan ko lang ang sarili ko na aminin na mahal kita. Sabi ko na kinangiti niya at pinahid ang luha ko. It's okay wife. It's just a talking of my love for you. Sabi niya kaya hinalikan ko naman siya at ginantihan niya naman ako. Sobrang swerte ko talaga kay Jason. Nang humiwalay kami ay napangiti kami sa isa't isa. Come, I'll tour you around. Sabi niya at hinapit ulit ang bewang ko. So, as you can see, this is the living room. Sabi niya at mayroong mga sopa doon at carpet. Habang mayroon ding TV at mangilan-ngilan na halaman at may chandelier sa itaas niyon. Simple lang siya pero elegante ang ganda. Actually, nung pinagawa ko ito ay mukha naman akong sira. Pero iniisip ko talaga itong bahay na to ay para sa ating pamilya. Look, nagpagawa ko ng place para sa mga bata. Which is, alam ko magugustuhan ng kambal. Sabi niya at napatingin ako sa tapat ng living room. At tama nga, may carpet doon at maraming laruan at books. Wow hubby, hindi ka naman prepared ha. Natatawa kong sabi sa kanya na kinatawa din niya. I'm planning to have a family with you. At ngayon ay natupad na. So tayo na lang talaga ang iniintay ng bahay na to. Sabi niya kaya mas napangiti ako doon. Hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin.